And our Bible on Matthew chapter 5 verse 16. Praise the Lord. Let your light so shine before men, that they may see your works and glorify your Father which is in heaven. All right. Ito yung mga disciples ng ating Panginoong Hesukristo matapos silang tinuruan ng Diyos sa pamamaraan ng pamumuhay na mayroong kaligtasan. Sila naman din ay inutusan na ipakita ninyo yung inyong liwanag sa harapan ng mga tao para makita nila yung mga mabubuti ninyong gawa. And glorify your Father which is in heaven. Sino itong mga taong ito na papakitaan nila ng liwanag? Ay wala nang iba, kundi yung mga tao na wala pa na liwanagan sa katotohanan ng ating Panginoong Diyos. So tayo, saan man tayo naroroon sa sanglibutang ito, hindi natin maiwasan, may mga kasama tayong nasa paligid natin. Like example, classmates, hindi naman lahat sila naliwanagan na. Co-workers, hindi naman sila lahat naliwanagan na. Neighbors, hindi naman sila lahat naliwanagan na. In public places, hindi naman lahat ng tao dyan naliwanagan. In private sectors, hindi naman lahat. So, kung saan man tayo ilalagay ng Diyos, kailangan itong liwanag natin. Huwag natin itong hayaan na matabunan ng kadiliman, kundi lalo pa itong liliwanag. Naalaala niyo yung lamp o candle at saka salt, na kung ang asin ay nawalan ng alat, ito ay itapon na lang. Ano ba yung asin? Magluto ka raw ng isda na walang asin. Hindi mo yan maubos. Kasi pagkain mo lang, para ka lang kumain ng gapas ba yan? Bulak, tabang. Magprito ka ng meat, wag mo lagyan ng asin. Hindi mo yan maubos. Kasi wala kang i-desire na hindi siya yummy. So ang asin, nagpapasarap ng ating pagkain. So tayo ay asin na nagpapasarap sa buhay ng tao. Ang tao na walang kaligtasan ay malungkot. Ang tao na nandyan sa kasalanan, matatawag nating kawawa. Pero tayo, pag tayo ay nanindigan bilang asin, mapapaganda ang takbo ng buhay ng mga tao. Yan po ang totoo. Hindi ito sabihin na hindi totoo. That is really true. Naalaala niyo yung first Exodus? Ano ba yung first Exodus na nangyari? From Egypt to the land of promise. Pinalaya sila ng Diyos from the captivity of Egypt to the land of promise, 40 years sa wilderness. Merong second Exodus. Kailan nangyari ang second Exodus? Nung nagkasala ang people of Israel, especially King Solomon, di ba nahati ang Israel at saka Judah? Tapos, nasunog yung temple kasama sa Jerusalem. Pero meron doong iilan na mga anak ng Diyos na sumunod sa instruction ng Diyos. Ano ba instruction ng Diyos? Ang instruction ng Diyos, magpasakop kayo sa mga Chaldeans. Magpasakop kayo sa mga Babylonians. Sasamahan ko kayo. At I will give you an expected end, sabi ng Diyos. At sino man ang magpaiwan dito sa Jerusalem, especially the king, kasi yung hari na yung panahon na yun, hindi niya matanggap na ganon ang gagawin, na magpasakop sila. Na maraming nag-oppose na mga senator o mga senador niya o mga officers niya, yung mga nasa kabinete niya, kung dito pa sa gobyerno. Nag-oppose sila. Huwag hari, huwag tayong pasakop doon. That is your responsibility to protect us from the invaders, from the enemies. Hindi man siya naniwala doon sa prophet of God, na si Prophet Jeremiah. Doon man siya naniwala sa mga advisors niya, na hindi naniwala sa
guidance ng Diyos. Di ba anong nangyari? Ang pahayag ng Diyos, pag hindi ka sasama, mamamatay ka kasama yung pamilya mo at masusunog itong Jerusalem. Di man siya naniwala. Nangyari yung pahayag ng Diyos. Pero yung iilan na mga anak ng Diyos, si Shadrach, Meshach, Abednego, Daniel, sila yung mga faithful children of God na sumama doon sa Chaldeans. Ang purpose pala ng Diyos doon, para gawin silang ilaw sa Babylonia. Para gawin silang salt sa Babylonia. Di ba? Nung sila ay nanindigan, nung sila ay talagang buong pusong nanindigan, di ba naging liwanag sila kay King Nebuchadnezzar? Di ba naging blessing sila kay King Darius sa buhay ni Daniel? So, ganun din po sa buhay natin. Tapos na yung first exodus natin sa buhay natin. Ano ba yung first exodus sa buhay natin? From the captivity of sin, dinala niya tayo sa Kanya, reconciled. Ngayon, ipapadala na naman tayo ng Diyos doon sa mga Gentiles. Saan? Ibang bansa? Hindi. Kahit sa bansa natin. Maraming mga Gentiles pa rin ngayon na hindi naniniwala sa katunay na kabanalan at katotohanan ng Diyos. Papadala tayo ng Diyos. Kaya nga sabi nga ni Jesus, "Behold, I will send you among the wolves." As a sheep, ipapadala ko kayo sa mga lobo. No, hindi basta-basta yan. Sheep that is matatawag nating bait sa mga wolves. Yun yung madali nilang makain kasi maamo. Pero sabi diyan, ipadala ko kayo doon sa mga wolves. So ganoon din ang mga anak ng Diyos. Nung pinadala sila sa Babylonia, para silang pinadala sa mga wolves. Tingnan mo yung nag-training si Shadrach, Meshach, Abednego, and Daniel during the hiring. Kasi hiring sa panahon na yun ang Shushan Palace. Shushan Palace, yung palasyo ng hari. Hiring siya ng mga servants. Di ba naging kandidato sina Shadrach, Meshach, Abednego, and Daniel? Ang problema ngayon, papainumin sila ng wine of the wine's king. Papainumin sila ng king's meat na pinagbabawal ng Diyos sa panahon na yun. Anong nangyari? Di ba? Nanindigan sila. At yung mismong pinaka-eunuch in charge sa training, ayaw sanang magpayag na i-violate nila yung instruction ng hari na lahat ng mga tinitrain nila pakainin at painumin ng wine at saka yung meat niya. Pero nanindigan sila. Sabi nila, hindi kami mag-inom yan, ng wine na yan. Hindi rin kami magkain ng king's meat. Observe us for 10 days. Try to differentiate us. Sila na kasama namin na kumain at uminom. At kami na dito lang kami sa lugaw at gulay. Di ba pinakita ng Diyos yung kanilang kaibahan? Ang skin nila, reddish. Samantalang yung iba, dry. In terms of intellectual or wisdom, nandyan sa kanila, nangunguna sila, nag-excel sila. So, ano pa? Nung employed na sila, malaking pagsubok kay Shadrach, Meshach, and Abednego na gusto silang pasambahin kasi employee na sila doon, mga employees na sila doon eh. Kasama na sila doon sa mga trabahante. At lahat ng mga trabahante ni King Nebuchadnezzar at that time are being commanded to bow down and to worship the graven image nga na pinut up niya, his golden image mismo. Gumawa siya ng golden image, sarili niya para mag-bow down ang mga tao. Labag yun sa kanilang natutunan, sa kautusan ng Diyos. Kaya ganun din sa buhay natin. Marami tayong natutunan na statutes, commandments of God, which is written in the Bible, na pinapractice na natin. Pero pagsubok ito sa buhay natin, pag tayo ay nakasalamuha sa labas, doon na natin ipakita ang pagiging asin natin. Doon na natin ipakita ang pagiging ilaw natin. Kasi madilim yun sa spiritual Yung buhay nila matabang without
salvation. Tayo ngayon yung maghahatid ng ilaw sa kanila. Tayo ngayon yung maghahatid sa kanila ng blessedness. Kaya, after 70 years of captivity in Babylonia, nag-promise ang Diyos ng second Exodus, pabalik doon sa Jerusalem, to rebuild Jerusalem. Now, sa spiritual naman natin, ano naman? Tapos na yung first Exodus natin from sin to the reconciliation sa Diyos. Ngayon, second na ito. Dahil papadala na tayo ng Diyos sa Babylonia. Ipapadala na tayo ng Diyos sa mga heathen. Ipapadala na tayo ng Diyos sa mga Gentiles para maging liwanag tayo. Hindi para tayo ay maging biktima nila sa kapahamakan. Hindi. Alam mo, pinadala sila ng Diyos para maging light sa Babylonia. Kaya nga sabi ng Diyos, pumunta kayo doon, sasamahan ko kayo. I will give you an expected end. Kaya ganun sa buhay natin. At ang final Exodus natin, matapos itong maging ilaw tayo, maging asin tayo sa mundong madilim at mundong matabang, pag naging nanindigan tayo, naging blessing tayo sa kanila, yung final Exodus natin, yun na yung from earth to heaven na. Yung second coming ni Jesus, kukunin na tayo. Kaya ganun ka-importante yung mensahe kaninang umaga, magpakalakas tayong lahat. Kasi meron tayong task na ibibigay ang Diyos. Praise the Lord. Kailangan yung ilaw natin, lagi itong magniningning sa dilim until the perfect day. Basahin natin ang Proverbs 4:18. Praise the Lord. But the path of the just is as the shining light that shineth more and more unto the perfect day. Yes. Yan yung mga liwanag ng mga just. Parang isang ilaw yan na nagniningning more and more until the perfect day. Until kukunin ka ng ating Panginoong Diyos. Tingnan mo nangyari sa buhay nila Shadrach, Meshach, and Abednego and Daniel. Grabe yung liwanag, yung spirit of idolatry sa buhay ng hari. Turned. Nagbaliktad yun. He became a believer of the genuine and the true God of Shadrach, Meshach, Abednego. Si Darius, naging believer of the God of Daniel. Na-save sila. Basahin mo yung second Exodus. After 70 years of captivity, going back to, di ba, si Darius tsaka si dalawang hari yon, Cyrus. Sila yung mga ginamit ng Diyos sa pag-facilitate, sa pag-transact, sa mga madadaanan nila ng mga countries na padaanin sila balik sa Jerusalem. Kaya na-save sila. Naging blessing sila doon. Kaya, sa buhay natin, huwag tayong matakot, magpakalakas lang tayo. Hindi kung si Digong man, meron siyang motto sa buhay niya, I am not a Filipino for nothing. Tayo rin, we are not a child of God for nothing. We are not a child of God for nothing. Hindi tayo anak lang ng Diyos sa walang kabuluhan. Ilaw tayo, asin tayo sa mundong ito. Na habang nandito pa tayo sa sanglibutang ito, sadya tayo'y ipadala ng Diyos doon sa kanila para tayo'y liliwanag, para sa kanilang kapakanan, para sa kanilang kaligtasan. Kaya hindi pwede na buhay pa tayo, wala tayong gawain, buhay pa tayo, wala tayong purpose, wala tayong function. Meron po, malaki yung function natin. Remember that. Yung itong Old Testament na nangyari, meron itong kahulugan sa ating buhay ngayon, sa ating paglilingkod sa Diyos. Basahin natin Isaiah 58 verse 8. Praise the Lord. Then shall thy light break forth as the morning, and thine health shall spring forth speedily, and thy righteousness shall go before thee. The glory of the Lord shall be thy reward. Yan. Ano ba yung thy light break forth as the morning? Look at in the evening.
Pag evening na, mapansin mo na yung mga solar lights natin dito sa compound, magsiilawan na yan sila because they have sensor. Pag didilim, automatically, they will be switched on. Dilim na eh. Pag malalim na ang dilim, sometimes the solar lights, mag-dim na rin sila because they are exhausted already. So, maybe alas 2 ng madaling araw, alos exhausted na sila. Sobrang dilim na yan. Pero makita mo pag umaga, pag ganun ng araw, mawala yung kadiliman. Yan ang buhay natin sa sanglibotang ito. Maraming mga tao na nadiliman na ng kapangyarihan ng dyablo. Pag meron tayong paninindigan at isip at concern sa ating function, bakit nandito pa tayo sa sanglibotang ito, mahalaga tayo, masyado dito. Tayo yung gagamitin ng Diyos na magliwanag sa dilim ng mga tao sa sanglibotang ito. Praise the Lord. Importante yung buhay mo. Importante tayo. Then shall thy light break forth as the morning, and thine health shall spring forth speedily, and thy righteousness shall go before thee. The glory of the Lord shall be thy reward. Back up ka ng glory ng Diyos. Huwag kang matakot. Basa pa, Isaiah 61 hanggang 3. Praise the Lord. Arise, shine, for thy light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee. For behold, the darkness shall cover the earth, and gross darkness the people. But the Lord shall arise upon thee, and his glory shall be seen upon thee. And the Gentiles shall come to thy light, and the kings to the brightness of thy rising. Yes. Arise. Don't hide it. Arise. Don't be a coward one. Huwag kang patalaw-talaw dyan. Tumayo ka at lumiwanag ka. Ang iyong liwanag ay dumating. Ang kaluwalhatian ng Panginoon suminag sa iyo. Tingnan mo ang kadiliman, tumabon sa mundo. Makapal na kadiliman sa mga tao. Subalit ang Panginoon sisinag sa iyo at ang kanyang kaluwalhatian ay makikita sa iyo. Ang mga hintil paparian sa kanyang liwanag, mga hari sa kanyang liwanag ng kanyang pagbangon. See, we are the light of this world. We are the salt of this world. Kailangan natin tayuan yan. Kailangan natin paninindigan yan. Tapos na yung Exodus na una, from sin to righteousness. Ngayon naman, pinapadala na tayo ng Diyos sa mga lobo para maging liwanag tayo. Yung sinabi niya sa mga disciples, be wise as a serpent, but be harmless as a dove. Praise the Lord. Makikita nila yung liwanag sa buhay po natin. Yan yung sinalita ng Diyos sa mga disciples. Kaya, don't be unfruitful. Lagi tayo mag-pray. Jesus, pray lang tayo. Jesus, ipakita mo yung liwanag sa buhay ko sa aking pamilya. Ipakita mo yung liwanag ko sa aking mga kasamahan. Kung saan man ako naroroon. Wherever you put me. Saan mo man ako ilalagay. Let me shine. Let thy brightness and thy glory shall be seen upon me. Ganun. Bakit? At the same time, hindi ka nawawala sa kaligtasan. And at the same time, you are saving more people. Kasi active yung liwanag sa buhay mo eh. Hindi nawala yung savor ng salt sa buhay mo. Nandyan yung effectivity ng totoong pagka-anak mo sa liwanag. Anak ka ng liwanag, lumalakad ka na sa liwanag, hindi ka na anak ng kadiliman, hindi ka na rin lumalakad sa kadiliman. Basahin natin. Ephesians 5:8. Praise the Lord. For ye were sometimes darkness, but now are ye light in the Lord. Walk as the children of light. Yes, dati nandiyan ka sa kadiliman. Ngayon, nandiyan ka na sa liwanag sa Panginoon. Lumalakad ka na as children of light. Hindi na yan matatago. Sabi nga dyan na a candle
Hindi mo yan sindihan sa isang bahay, lalo't na gabi, na ilalagay mo sa ilalim ng mesa. A candle, pag sinindihan mo yan, hindi mo yan tinatakluban. A candle that is being lighted purposely to give brightness inside of the house, ipatong mo yan sa mesa. Lantaran mo yang ilagay para magliwanag. So ganun po tayo. Ang purpose ng Diyos, pinadala niya tayo sa mundong ito sa mga non-believers and disobedient. Tapos, Pastor, dami namang Christians ngayon, sabihin ko po sa inyo, ang daming ang Christians ngayon na tinatawag. Pero hindi lahat totoong Christian. Merong Christian. Basahin natin. Ang daming Christian ngayon. Sige. Romans 16:18 hanggang 19. Praise the Lord. For they that are such serve not our Lord Jesus Christ, but their own belly, and by good words and fair speeches deceive the hearts of the simple. For your obedience is come abroad unto all men. I am glad therefore on your behalf, but yet I would have you wise unto that which is good, and simple concerning evil. Ayan. See? Hindi sila naglilingkod sa Panginoon. Ito yung professing Christian. No? They just know how to profess God. If you let them speak the word of God, they are so good. Kaya sinabi dito, and they that are such serve not our Lord Jesus Christ. Hindi sila totoong naglilingkod kay Jesus Christ, but their own belly. Sarili nilang tiyan. Naalala ko yung testimony ni Brad Chris. Sa kanyang mga co-managers sa isang company dito sa Davao na malaki na masyado ngayon. Punta ka ng syudad sa Pilipinas. Nandun yung branch ni Mr. James Lee, dating Deco Arts, nag-transform ng City Hardware. Bawat city may hardware niya, kaya tawag niya City Hardware. Malaki yan. Tapos makumpara ko, pag magdaan ako sa City Hardware, laging full pack yung parking area. Maraming nagpapatronage. So, sa panahon na yon, nandiyan pa si Brad Chris, ilan na ang branch ng Deco Arts at saka City Hardware. Marami-rami na rin. Pag sila ay magkaroon ng conference dyan sa Apubio, yung mga kasamahan ni Brad Chris na mga managers dyan, may kanya-kanya din yan silang simbahan. Hindi ko na lang i-mention. Name the denominations na nagkalat ngayon. Maybe one of those, nandoon sila. Kaso, ang problema, pag nandoon na sila sa bar, dahil doon yung meeting nila, magpunta na sila doon sa bar counter, hindi man sila mag-inom doon ng, kung hindi, mayroon talagang spirit. Pag sinabing may spirit, may content na alcohol na makabungog ba kung sige kag inom. Whiskey, liquor, ganun. Beer. Si Brad Chris lang nag-iba doon kasi juice lang sa kanya. Ngayon, pag hukad na sa mga pagkaon for the dinner, sabihin na ng boss nila na, ikaw say the grace, ikaw mag-ampo sa panalangin sa pagkaon. Ay, boss, sorry, parang nakadalawang bote na ako ng beer, parang itama na ako konti. Ay, ikaw na lang. Ay, boss, nakasyat ako ng whiskey pundador. Malakas ang tama, parang hindi na ako makakonsentrate. Feel ko na yung spirit of wine. Wala na silang makita na option. Isa na lang doon na maka-stand pa dahil walang tama. Si Brad Chris na lang. So kaya tayo, hindi lang tayo pinapadala ng Diyos sa mga non-believers, sa mga wicked o mga garapal talaga na walang simba-simba, ipapadala din tayo ng Diyos sa mga sumisimba. Kaso hindi nga talaga totoo na nagsiserve kay Kristo Jesus. Ang Diyos, ang pinaka-Diyos nila, yung tiyan nila. O kaya tayo, ang dami nating concern. Hindi lang pala tayo pinapadala ng Diyos sa mga garapal ng mga masasamang tao, kahit sa mga religious groups na kung subukan na ang pag-usapan, natutumba,
dapat tayo ang tatayo para sa kanila. Praise the Lord. Alala niyo yung nag-invite sa akin na Indonesian pastor? Pareho kaming pastor. Pagsakay sa bus, siya tutok doon sa palabas sa loob ng bus. Ako naman keep on praying. Nakita niya ngayon ang difference between me and him. Di ba naging ilaw tayo doon sa kanila by the grace of God? Kaya ganun po. Importante ang ating liwanag, hindi lang doon sa mga Gentiles, pati sa mga so-called Christians na hindi alam ang katotohanan. Ever learning but never able to come to the knowledge of the truth. What is the sign, indication sa mga Christians ngayon sa mundo? Ever learning but never able to come to the knowledge of the truth. Laging Bible study, laging simba, laging seminar, laging revival, laging mag-invite na mga American speakers, laging nag-a-attend sa mga leadership training, puro ganun. But never able to come to the knowledge of the truth. What is the indication? Anong indikasyon? Alipin pa rin sa kamunduhan. Alipin pa rin sa ungodliness. Alipin pa rin sa worldliness. Alipin pa rin sa unrighteousness. In terms of righteousness, deeper life of Christianity, they don't know. Wala. Compromising pa rin. Conforming pa rin sa sanglibutang ito. Kaya maraming mga professing Christians pa rin. Maawa naman tayo sa kanila. Sino ang tatayo para magliwanag sa kanila? Kaya malaki ang ating role sa buhay na ito. Praise the Lord. So anong gusto ng Diyos sa buhay natin? Dapat tayo may panindigan talaga. Basa. Philippians 2:15. Praise the Lord. That ye may be blameless and harmless, the sons of God without rebuke, in the midst of this crooked and perverse nation, among whom ye shine as lights in the world. Yes, para kailangan blameless kayo, harmless kayo. Hindi nagmumula sa inyo ang kalukuhan, hindi nagmumula sa inyo ang ungodliness or spiritual contamination. Bilang mga anak ng Diyos, wala kayong rebuke, hindi kayo badlungon. Obedient ka in the midst of a crooked, sa harapan mismo ng mga baluktot at mga liko na bansa, kung saan kayo ay liliwanag bilang mga liwanag sa mundong ito. Yan na. Bago tayo magkaroon ng final exodus from earth to heaven, mapapalaban muna tayo sa Babylonia. Katakot-takot na pressure ating mararanasan, but don't worry. God is with us. God will make us light of this world. Praise the Lord. Marami pang taong maliliwanagan. Kapangyarihan ng Diyos yan. Kung hindi kapangyarihan ng Diyos, itapon ka sa apoy, hindi ka kaya maabo. Hindi man sila naabo. Ipakain ka sa leon kung hindi kapangyarihan ng Diyos. Hindi ka kaya utas-utas. Pero hindi man nangyari. Dahil ito si Shadrach, Meshach, Abednego, and Daniel, sapat ang liwanag na kanilang ipinakita. Sapat ang asin na nagbigay lasa sa mga nakatingin sa kanila. Ganun ang dapat nating gawin. Amen? Praise the Lord. Para makabingwit tayo ng mga kaluluwa, makawin tayo ng mga souls sa sanglibutang ito. So, dapat blameless, harmless, without rebuke, ang bawat isa sa atin. Last verse, 1 Thessalonians 5:22. Praise the Lord. Abstain from all appearance of evil. Yes, abstain from all appearance of evil. Minsan makarinig ka ng mga Christian songs. Pagtingin mo sa mga singers, hindi man Christian ang muka. Mga babae nakapantalon, o hindi man nakapantalon, naka-miniskirt. Ang mga lalaki, todo balbas, sarado, mahaba ang buhok, nakadamit ng mga gyprocs. Pagpaawitin mo ng
Christian, pero ang marinig mo na atmosphere, iba man. Lyrics man lang ang nabago. So, camouflage ng masamang espiritu para ibalik yung mga young people sa kuno, sa Panginoon, pero in the atmosphere of worldliness. Wala pa rin. Hindi pa rin acceptable. Hindi wholesome ang holiness. Daming mga concert. Makita mo naman yan sa YouTube o kaya dyan sa FB. Mag-invite man yan sila. O tingnan mo yung mga personality yung mag-aawit dyan. Meron bang kabanalan? May makita ka bang godly appearance? Hindi. Ang makita dyan, appearance of evil. O kaya, napakarami na dapat nating tulungan sa madlang mundong ito na kinakailangan yung light na tunay na liwanag ng Diyos sasanag sa kanilang harapan. Kaya saan man tayo, i-pray natin ito. Sabi sa akin ni Pastor Nonoy Mangaliwan sa Madsayap, Pastor Chit, nagsabi ang kapitan na kung sakali man, turno na ng church na mag-preach sa Thanksgiving nila. Ang gusto ng kapitan, kung holy place ang mag-handle na speaker, from opening prayer, all programs must be handled by the holy place. Kasi nangyari sa atin noon, ibang nag-handle sa opening, iba nag-handle sa singing, iba nag-handle sa presentation. Tayo, pinahandelan tayo sa isang choir at preaching. Ang gusto ni Kapitan, pag holy place, gusto niya lahat ng set up holy place. O di malaking privilege, parang natikman nila yung sample na pinakita ng Diyos doon. Tila nasarapan siguro sila sa spiritual. Inaasam-asam na nila. Meron pa nga umiyak doon na MC. Siya mismo nag-testimony. Yung nag-awit na yung grupo nila, ay grabe. Ano talaga, as in wild talaga. Kung makasayaw, as in. Tapos ikaw naman na hindi ka magsayaw dyan, sawayin ka nila. Ang tingin nila sa iyo para kang walang pagpupuri sa Diyos. Ang tingin nila sa iyo para kang ungodly, unbeliever. Kailang. Pero noong holy place na ang umawit, umiyak. Yung MC mismo. Sabi niya, hindi ko mapigilan dito sa likuran. Sa likuran siya habang nagka-choir. Hindi ko mapigilan lumuha. Kung tanungin niyo ako bakit ako lumuha habang nakikinig ako sa choir, hindi ko ma-explain bakit. I don't know why I was crying. Only I know I'm crying. Keep on crying. Because of the mighty presence of God. Praise the Lord. Ang holiness kasi ang Bible nagsabi, without holiness, no man shall see the Lord. Without holiness, no man can feel the presence of God. So yung buhay ni Shadrach, Meshach, and Abednego and Daniel, nandyan sa kanila yung holiness. That is why people was able to see God in their lives. Not only to see God, but they felt the presence of God. Kaya ganun. So saan man tayo ipapadala ng Diyos? Ganun ang i-pray natin na liliwanag pa tayo. So, yan. Salamat tayo sa Diyos. Sila na mismo nakaka-feel, sila na mismo nagsasalita, sila na mismo nag-witness for that glory of God. So, yan ang ingatan natin. That is the second Exodus na papadala muna tayo sa Diyos, sa Babylonia. Pag nanindigan tayo, balik tayo sa Jerusalem. Pero hindi na Jerusalem ang pupuntahan natin. It's the new Jerusalem. Yun na doon na yan, sa kaharian ng Diyos. Pero dadaan tayo ng Babylonia for the purpose. Lumiwanag kayo doon. Magpakita kayo doon sa aking kaluwalhatian. Praise the Lord! Magsitayo po ang